majesty, ruling long before the worlds were formed. Yet when darkness claimed his own, he stepped from heaven's throne to bear a cross and wear a crown of thorns. So high the price he paid, the nails, the cross, the grave, such pardon he bestowed, such grace he showed. No greater sacrifice, he gave his very life. So deep the love, so high the price. Son of God, so willingly he took our place, clothed in robes of frail humanity, fragile flesh and blood, priceless crimson flood, offered up for sin at Calvary. So high the price he paid, the nails, the cross, the grave, such pardon he bestowed, such grace he showed. No greater sacrifice, he gave his very life. So deep the love, so high the price. Buried like a beggar in a borrowed tomb, everything for nothing, so it seemed. But death could never stand against the nail-scarred hands and bar of heaven's resurrected King. So high the price he paid, the nails, the cross, the grave, such pardon he bestowed, such grace he showed. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Ang Salita ng Buhay. Ang palatuntunang Ang Salita ng Buhay ay hatid sa inyo ng mga kapastoran na nais tumulong sa paglago espiritual ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, ang salita ng buhay. Ang palatuntunang Ang Salita ng Buhay ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo sa ganap ng alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng MTNK Channel online streaming. Ayon sa Mateo Kapitulo 4, Talata 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Halina't ating pakinggan ang salita ng buhay. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning everyone. Welcome po sa ating Thursday edition ng Ang Salita ng Buhay. Good morning, magandang araw po sa inyong lahat. Teka, ating background music. Nasa yung background music natin? Ayan. Good morning, magandang araw sa inyong lahat. It's a brand new Thursday morning. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Ang Salita ng Buhay. Good morning, and batiin muna natin ating mga magiliw na mga taga-subaybay from pagka binanggit niyo po yung lugar ninyo ay mababati natin kung saan po kayo ngayon. And good morning mula kay Mary Ann BN. Magandang umaga po. Good morning. Good morning.
And mula kay Brother Hermie Alamano, good morning to all. Blessed day to everyone. Good morning. Good morning. And mula kay Pastor Ramon Rosauro from Iloilo, maayong aga sa tanan. Ayun. Good morning. Mayong aga, Pastor. Mula sa ating YouTube channel, si Mother Marnelita Nicor. Blessed morning, pastors and viewers. Good morning, magandang araw. Grabe palakpakan yan. And mula kay Sister Jenny Mandag. Mula kay Sister Jenny Mandag, good morning po. Good morning. Mula kay Sister Jessica Alamano, magandang umaga po sa lahat. Good morning. Good morning. And mula naman kay ito sa YouTube channel natin, Ang Salita ng Buhay YouTube channel, Arlene Verona. Good morning po sa lahat. Good morning. And mula kay Erlito Mandag, Brother Teng, good morning sa bawat isa. Good morning. Grabe palakpakan yan, dami. And good morning mula kay Sister Erlinda Alberto. Good morning po, Pastor Sam Cornel, Pastor Joe, Brother Pastor Nel, Brother Jos, pastors here, and viewers. So lahat na. Good morning! Ayun ang grabe, nagpalakpakan. Alright. And mula naman kay Sariel Jan Ulano, good morning. Good morning po, Pastor. Good morning. Magandang araw sa inyo lahat. And mula kay Sister Rolene Lucero, a blessed morning sa lahat. Good morning. Magandang araw sa inyo lahat. And from Bernadette Sangil, good morning. Good morning. Good morning mula kay Ariel Morao Esbas. Good morning. Magandang umaga po. Ayun. Ay, grabe palakpakan yan. Mula kay Brother Vincent. Good morning po. Good morning. And mula kay Brother Melvin Gabor. Good morning po. Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. And mula kay Josh Corny. Good morning everyone. Sabi ni Sister Jen Abaygar, good morning po. Good morning. Sabi ni Pastor Ramon Rosauro, maayong aga, Pastor Joe. Good morning, mayong aga sa inyo tanan. Sa tanan nga gapamati, sa aton nga live stream, maayong aga sa inyo tanan. And mula kay Sister Rizaline Lantican, blessed morning po. Good morning. Mula sa aking girlfriend,
Good morning, Happy Baptist Day. Yes, Happy Baptist Day. Ngayong araw nito ay merong motorcade dyan sa General Trias ng mga Baptist po dyan. And tapos mamaya ang ibang mga cities and municipalities ay makikijoin ng 12 o'clock to celebrate the Baptist Day. At ang prinsipyo po ng Baptist Day ay hindi po itinataas ang Baptist, kundi ang prinsipyo talaga niyan ay he must increase, I must decrease. Ano po? At sa celebration na yan, ina-highlight lang po yung ina-highlight po ang accomplishments and contribution ng Baptist sa kasaysayan ng Pilipinas. And so that's why meron po tayong celebration. Alright. So kita-kita tayo mamaya doon sa park dyan sa General Trias. Alright. And also good morning mula kay Pastor Neil Detour. Good morning. Ang dami pong papalakpak Ayan, good morning. Sabi po ni Pastor Neil. Amen. Good morning, PGN. Alright, so ngayong umaga, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon for this brand new Thursday. And we celebrate, we joy with the accomplishments sa mga mga Baptist sa kasaysayan. But of course, kagaya ng payo ng Panginoon, kapag marami ka nang nagawa, marami ka nang accomplishments, magpasalamat ka unang-una na kay ligtas. So kung meron man po tayong pagpapasalamat and we are not proud of it, kundi masaya tayo. Masaya tayo na tayo ligtas sapagat wala naman tayong mapagmamalaki sa kaligtasan dahil tinanggap lang po natin yan. And ang magagawa lang natin dyan, ibahagi, i-share. At ito yung ginagawa natin dito sa programa natin. At ito yung trabaho ng mga Baptist to share the Word of God. At lagi-lagi, itinuturo natin ang tao sa Panginoon. Ano po? Hindi ang Baptist ang magliligtas sa tao, kundi ang relasyon niya sa Panginoon. Kaya ang mensahe ni John the Baptist nung dumating ang Panginoon, ang sabi niya, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." No? So, hindi po ang Baptist Church sa magliligtas, kundi sabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world." Kailanman ang Baptist po ay hindi makapagliligtas o anumang organisasyon. Talaga namang ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon bilang tagapagligtas. Yan lang po at yan din po ang mensahe po natin. Alright, so bago natin panggan ating speaker, ang ating speaker is pastor po ng Living Water Bible Baptist Church sa Imos. Pero batiin muna natin si Raquel Alamano. Good morning po. Good morning. And mula kay John Riley, ito, masugid na taga-subaybay. Good morning po, Pastor Joel, beloved missionary pastors of FIBAP and all over the world. Mag-ingat po tayo kasi nandito si Super Flu kontrabida ng 2026. Ayan, may Super Flu. Alright, mag-exercise. Ano pa bang pwede natin magawa? Kumain ng sapat, magtulog na maaga. Matulog ng sapat, kumain ng sapat, at mag-exercise. Siyempre, magbasa ng Bible sa umaga, mag-pray, and always be excited sa blessing na binibigay sa atin ng Panginoon every morning. And mula kay Brother Eric Lucero, magandang umaga po. Good morning. Alright, sabi ni Brother Melvin Gabor, amen. Amen, amen. Ayun. Alright, ang sabi ni Pastor Neil Detour, kumusta Pastor Joe? See you later sa Baptist Day celebration. Yes, kita tayo mamaya.
And kumbaga ngayon, all roads leads to General Trias. Alright. And for a side trip, basahin mo natin to. Brother Bong, Bimbol Chua, good morning po sa lahat. Good morning. For a side trip, no, actually ang Baptist Day ay was conceived. Alam mo tayo dito mga taga Cavite, mga Caviteño, mga ano to mga revolusyonaryo, no? Ang Baptist Day was actually conceived dito sa Dasmariñas with sa pag-uusap ng mga pastor. Let's celebrate the Baptist history, and na-conceive po yan sa tulong-tulong ng suggestion sa mga pastor, Pastor Neil Dutour and some pastors, at kaya po nabuo yan, and napansin po yan hanggang sa nilagdaan po yan ng Presidente Digong para maging ma-recognize ang Baptist sa kasaysayan. Ganun pa man, hindi naman tayo naghahanap ng recognition dahil wala naman tayong accomplishment without the Lord. Kumbaga, kung nangyari man yan, dahil sa Panginoon, no? And wala po tayong may pagmamalaki, bagkos nagpapasalamat tayo at masaya tayo na naging kabahagi tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? And so today ay ating pong pakinggan ang ating pong butihing tagapagsalita. Pero bago yan ay pakinggan muna natin ang kanilang tanging bilang. Ay wala ang kanilang, hindi ko makita ang kanilang tanging bilang. Alright, di na isalang. Alright, so pakinggan natin Pastor Sam Cornel ng Living Waters Bible Baptist Church ng Imos, Cavite. Blessed morning po sa ating lahat. Isang mapapalang araw po muli na pinagkaloob natin ng Panginoon. Salamat po sa Panginoong Diyos dahil this is a new year po sa bawat isa sa atin na tayo po muli nagkasama-sama sa salita ng buhay. And good morning po sa bawat FIBA Pasos po na naka-tune in at sa mga members of the church po. And happy National Baptist Day po sa bawat isa sa atin. Na salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nagpapasalamat dahil meron po tayong ganitong celebration sa biyaya ng awan ng Panginoon. And we praise and thank you pa sa Panginoon, ang God of Israel, na tayo po ay binibigyan ng opportunity to speak po about the gospel of God. Amen. And salamat din po kay Pastor Joe na talagang patuloy niyang pinapasalitate ang salita ng buhay. Salamat din sa mga members of the church at ganoon din sa mga FIBA pastors na patuloy na ginagamit sila to strive for God's glory para to strengthen our spiritual needs po. Amen. Salamat po sa ating lahat dahil tayo po ay nagkasama-sama ngayon 2026. Amen. And salamat po sa Panginoon dahil kung may mga birthday po ngayon, kayo po ay pagpalay ng Panginoon at ganoon sa mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ako po ay nakikibati po ng inyong happy wedding anniversary po. Sige po, hindi na po tayo magpapatagal. Tayo po ay mag-alasta ng Panginoon. Tayo po ay, kung may Bible po kayo dyan, let's open our Bible sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Ito po sabi po ng Biblia sa atin, sabi po ng Bible, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. Verse 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya tayo po ay manalangin at nagpasalamat po tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos Ama na sa langit, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, we praise and thank you, Lord, for this wonderful morning na pinagkalam niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa opportunity na kami po ay nagkasama sa Panginoon para sa araw ng Thursday. Bless you, O Lord, ang bawat isa na kami po ay nagpasalamat dahil meron po kami celebration, especially sa Baptist Day. At kay Lord ang siya mauna, Panginoon, mawalati pa sa celebration ito na ang inyong pangalan lamang ang siyang may taas. At higit sa lahat, Panginoon, we praise and thank you, Lord, sa mga may birthday ngayong araw na to. Kay Lord ang siya mag-bless sa kanila, kay Lord na mag-prosper sa lahat ng kanilang mga desire na kanilang puso. Na po, Panginoon, ito po ay magbigay ng glorification sa inyo. At higit sa lahat, we pray also, Lord, sa mga kapatid na may karamdaman, ay inyo po rin silang bigyan ng kagalingan. Dahil kayo po ang dakilang tagapagpagaling ng bawat Kristiyano na nanampalataya sa inyo ng tunay at tapat. Kaya pinabalik ko po pasalamat at I pray also, Lord, for the peace of Jerusalem. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na Mesaya ng Israel. Amen. Kaya topic ko po for this morning is about a new year, a new walk with God. Amen. A new year, a new walk
with God. Bilang dahil bagong taon po ito, itong 2026, this is the first month ng taon nito, January. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po binigyan muli ng panibagong lakas at panibagong challenges na harapin this coming 2026. And alam ko po na marami tayong challenges na darating at salamat po sa Panginoon dahil yung last challenge natin last year, 2025, it's a great blessing sa bawat isa sa atin. Amen. At salamat po sa Panginoon dahil ang bagong taon is a gift came from God. Amen. Ito po ay regalo ng Diyos, hindi lang po ito basta nagpalit ng taon, kundi po ito is a fresh opportunity or a new beginning sa bawat isa sa atin bilang anak ng Panginoon. Amen. That's why sa ngayon 2026 po, dapat po we need more closer to God, grow spiritually, and to live with purpose sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Panginoon dito sa Lamentations chapter 3, verse 22, sabi dito, a new year, a new walk with God. Number 1, na-observe ko po dito, it's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Amen. Maliwanag po sabi po ng Biblia. Kaya number 1 point ko, a new year, a new walk with God. Number 1, a new mercy to receive. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil meron tayong panibagong biyaya na malatatanggap palagi sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil ang kanyang biyaya po ay hindi po tumitigil. Amen. Ang biyaya ng Diyos sa bawat Kristiyano na nanampalataya sa Panginoon ay hindi po yan titigil. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, bilang anak ng Panginoon, bilang bago pa lang sa simbahan ninyo, ikaw po ay matagal na sa simbahan ninyo, patuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. We need to strengthen our life to God because the mercy of God is still there at hindi po ito nauubos. Amen. It continues sa biyaya ng Panginoon sa ating bilang mananampalataya. Amen. Kaya tayo po bilang anak ng Panginoon, we are encouraged na hanapin natin ang mercy ng Panginoon everyday sa ating buhay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang kanyang mercy ay araw-araw natin ito matatanggap. Amen. Kaya napakadakilan ng Diyos no? Na every year, binibigyan ka ng Diyos ng lakas to strive more for God's glory and grace. Amen. Kaya tayo po bilang anak ng Panginoon, ikaw at ako, magpalakas tayo. Kasi ang biyaya ng Panginoon, hindi po yan titigil sa atin. Amen. Ito po'y patuloy na dadaloy at ito po'y patuloy na aagos sa iyo bilang isang anak ng Panginoon. Kailangan lang natin mga minamahal, pasalamat tayo sa Panginoon. Lord, we are not worthy to give in by this mercy. Bakit? Dahil we are all sinners. Amen. Pero salamat sa Panginoon, hindi tinignan ng Diyos yon. Amen. Tinignan ng Diyos kung paano kanya bigyan ng mercy. Kasi mahal niya tayo Amen. Ang dami po natin last year, marami tayong mga mistakes. Amen. Kung isipin natin ang ating mga previous past sa atin, marami tayong mga pagkakamali na hindi natin natupad. Amen. Marami tayong mga kumbaga parang hindi natin na-align. Okay? Na hindi na nangyari. Pero salamat sa Panginoon, but His mercy is still there. Amen. Kaya ngayong taon, 2026, maraming mercy tayo matatanggap sa Panginoon. Amen. Ang kailangan lang natin bilang anak ng Panginoon, we need to be faithful to the Lord. Okay? The God does not give up on us. Amen. Bilang anak ng Panginoon, hindi siya tumitigil sa atin. Okay, that's why we always encourage, we always prayed by someone. Amen. Bakit? Kasi yung mercy ng Panginoon, amen, it never fails. Amen. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin, because His compassion fail not. Okay, that's why yesterday mistake is do not cancel today's grace. It still continues. Amen. Ibig sabihin po yung kahapon na mapagkakamali natin, okay, hindi po yung magka-cancel ang biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi nga, sabi ng Panginoon, because it is the Lord's mercy that we are not consumed. Amen. Ito, nag-aamil tayo, iniintindi pa tayo ng Panginoon. Ang kailangan ng mga minamahal, kailangan lang din natin ayusin ang ating sarili sa Panginoong Diyos palagi. Amen. Sa mga great example, katulad ng ngayong araw na to, ibig sabihin, ang araw po, everyday na siya umaangkat di ba? Everyday siya na sumisikat. Amen. To remind us that God gave us a fresh start. Amen. Kahit ganun pa kadilim kagabi. Amen. Sisikat at sisikat talaga ang araw. Bakit? That's His responsibility to do. Ganon din ang mercy ng Panginoon. Ang Diyos hindi siya tumitigil ang kanyang mercy sa atin. Amen. Ito po ay patuloy na dumadaloy sa bawat Kristiyano, bawat mananampalataya. Ang kailangan lang natin mga minamahal, piliin talaga natin ang Panginoon palagi sa ating buhay. Amen. We need to choose God. Lord, tulungan mo ako. Salamat po sa inyong mercy, sa inyong habag. Sino ba tayo? Di ba? We are nothing without God. Amen. Kaya bilang anak ng Panginoon,
leave the past behind. Amen? Gigiwala mo na yung mga nakaraan. Amen? Hindi tayo makapag-move on pag doon tayo sa past Amen? Pag kundi ang Kristiyano, dapat po we should accept God's forgiveness and start this year with full of gratitude. Amen po. Bilang anak ng Panginoon, dapat po lagi tayong magpasalamat sa Panginoong Diyos dahil His mercy endureth forever. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, and they are new every morning. Great is thy faithfulness. Napakabuti ng Diyos sa atin bilang anak ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoong Diyos dahil meron tayo panibagong taon. Kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. We have a new mercy to receive daily sa ating bilang anak ng Panginoon. Pangalawa, sabi ng Panginoon, this year, dapat po ito yung gawin natin bilang anak ng Panginoon. Okay, let's open our Bible sa Romans chapter 12, verse 2, what the Bible tells to us. Ito ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin na bilang anak niya, dapat po ito yung gawin natin, no? Ilagay natin sa puso't isip natin na ito po ay kailangan mong i-commit kay God bilang anak ng Diyos. Bilang Kristiyano, mananampalataya, we need to commit this one. Amen? Bilang bagong taon, nag-umpisa ang taon ng January, we need to commit ourselves like this. What the Bible tells to us, alam ko po, familiar verse ito, Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya number 2, a new year, a new walk with God. Number 2, a new mindset to develop. Amen? Bilang anak ng Panginoon, dapat po meron tayong bagong mindset. Amen? Dapat yung isip natin ay handa tumanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Handa tumanggap ng mga kanyang salita. Amen? Handa magtanggap ng bagong pananaw sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya dapat tayo bilang isang anak ng Panginoon, we need to listen for every preaching of the pastor, for the preachers, for the Sunday school teachers. Amen? For the Bible, sa Bible studies natin, di ba? We need to listen. We have a new mindset sa mga nagba-Bible study dito, sa mga bina-Bible study, sa mga dinidisciple. We need a new mindset. Amen? Lahat po tayo kailangan natin ng mindset na bago to develop, na hindi tayo magiging yung ating isipan ay makitid. Amen? Dapat po ang ating isipan maging malawak sa pag-unawa, especially sa salita ng Panginoon. Lawakan natin ang ating mindset. Kaya sabi ng Panginoon, and be not conformed to this world. Kasi ang mundong to, mabilis mainis di ba? Ang mundong to, madaling magbago. Amen? Madaling masway ang mga tao pag nasa mundo, no? Konting emotions, nadadala na agad. Hindi tayo nakakapag-isip na maayos sa biyaya ng Panginoon, no? Kasi especially sa mga Kristiyano, no, na meron diyan nanliligaw sa inyo na unbeliever, mga minamahal, wake up. Gising kayo, no? Piliin niyo kung ano yung dapat Kristiyano, mananampalataya na parehas sa inyong doktrina para hindi kayo matangay ng sanlibutan ito. Kasi minsan, nadatangay tayo diyan Diyan tayo bumabagsak sa mga young people natin. Amen? Kasi ang puso, deceiver yan. Kaya kay gusto ng Panginoon, hinihingi ng Diyos ang iyong isipan na magbago kayong pananaw sa Panginoon, no? Na looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And especially, ang Diyos tumitingin sa puso mo. Amen? We need to remind us na, Lord, salamat po sa panibagong taon. From now on, talagang gagawin ko po, Lord, na magkakaroon ako yung new mindset na aking gagawin. Okay? Anong goal mo this 2026, mga kapatid, no? Mga minamahal? Dapat po, this 2026, dapat po, mas mag-improve ka. Amen? Mas level up tayo bilang isang Kristiyano, no? Kung ang mundo na to, nag-level up, ang mga cellphone, nag-level up, di ba? Every year, lagi mayroon bagong iPhone. Iba, may mga Android na bago, may mga development. Sa kanila, meron sila na development may mga bagong stages Dapat tayo din bilang isang Kristiyano. Opo, no, dapat ngayong taong to, kung ano ka last year, mas i-improve mo ngayong 2026. Amen? Mas dodoblehin mo yung iyong giving sa Panginoon, yung iyong Bible reading sa Panginoon, ang iyong soul winning sa Panginoon. Amen? Yung iyong pag-visitation, dodoblehin mo yun sa Panginoon. Bakit? You have a new mindset to do. Yan sabi ng Panginoon. A new year requires a new mind, not the same old thinking. Okay? Dapat po, hindi po tayo sa old thinking, but for the better. Okay? Not for the worst. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin Hindi po tayo dapat manatiling sa dati. Okay?
ginagawa na nga natin yung ating mga part bilang anak ng Panginoon. Amen po ba mga minamahal? No? Kaya din ng Panginoon, totoo siya sa atin. Amen. Kasi sa mundong to, marami tayo kung sa mundo tayo titingin, maliligaw tayo. Pero salamat sa Panginoon, may Bible tayo. Okay, may pastor tayo, may preacher tayo, may Sunday school teacher tayo na nagtuturo sa atin. Amen. Ang kailangan lang mga minamahal, at higit sa lahat, may Holy Spirit na kailangan mong pakinggan. Ang kailangan mo lang mga minamahal, magkaroon ka ng new mindset na isulat mo, Lord, ano bang plano ko this year? This 2026, Lord. I-lead mo ako. You have a mercy to me. I have a new mindset to develop. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon No? That's why, ngayong taon, we need to read the Bible. Amen. We need to pray consistently and remove ungodly influences. Sa mundong to, huwag tayong makinig sa kanila. No? Huwag kayong masyado manood sa mga hearsays, sa mga bali-balita, sa mga hindi kristyanong preacher. Amen? Kasi maliligaw ka talaga no? Speak to the Bible, the Lord will speak to you. Okay? Search the truth, and the truth shall make you free. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin bilang anak ng Panginoon. Amen po mga minamahal. No? Kaya tayo po mga minamahal, we have a new mindset to develop. And lastly, according sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14, what the Bible tells to us. So sabi ng Bible sa atin, Philippians chapter 3, verse 13 to 14, what the Bible tells us. Sabi ng Bible, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. What the Bible tells us, a new year, a new walk with God. Number 3 is a new commitment to walk with God. Amen. Dapat po ngayong taong to, lalo tayo magkaroon ng full commitment sa Panginoon. Amen. Especially, Lord, lalakad ako sa iyo. Masusunod ako sa iyo na hindi po ko aatras. At never turn back mga minamahal. Just go ahead like a runner. All of us is a runner. Okay? May kanya-kanya tayong takbuhin sa buhay na ito bilang isang Kristiyano, bilang mananakbo, bilang atleta ng Panginoon. Amen. Dumare-diretso ka lang. Amen. Set aside mo yung mga mabigat, which is yung kasalanan. Iwan mo yan. Okay? Iwan mo yung kasalanan ng mga inaalaga mo kasalanan. Leave it. Okay? Iwanan mo yan dahil yan naman papabigat sa'yo. Amen? Yung mga pet sin natin, maraming ganyan. Pero dapat po mga minamahal, alam mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. No? You know, kilala mo ang God sa buhay mo. Between you and the Lord, talk to God. Lord, cleanse my heart. Amen? That I can walk with you faithfully. That's our commitment to God this year. Amen? Na dapat po, let go of past failures. Okay? Kalimutan natin yung mga failures natin, yung mga past victories natin, yung mga na-achieve natin last year. Tapos na yun We make a new one. Amen? Tandaan natin yung mga previous year, 2025, tapos na siya. Hindi mo na siya pwedeng balikan. I-improve mo ngayon. Amen? Kung ikaw po ay failure last year, ngayon, improve mo sa Panginoon. Lord, tulungan mo, help me that I can recover. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin bilang anak ng Panginoon. I press toward the mark for the prize of the high calling of God. Amen. In Christ Jesus. Hindi natin kaya kung sa atin lang. Amen. Kung wala ang Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, nandun siya. Handa ka niyang tulungan. Ang kailangan mo lang mga minamahal, you have a commitment sa Panginoon. Amen. You have a commitment. Like Joshua did. Amen. Sabi niya sa Joshua 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Dapat po ganun ang ating commitment sa Panginoon, no? Sa last phrase niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya kailangan natin mga minamahal ay sumunod sa Panginoon. Amen. Na manampalataya sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya ang sistema ng mundong to. Pero Lord, kaya ko dahil sa biyaya mo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya this year, we have a challenge to do. Amen. Now, we need a new mercy sa Panginoon. Lord, kailangan ko ng mercy mo. Salamat sa Panginoon dahil may mercy siya. We have a new mindset na kailangan gawin. And we have a new commitment. Amen. Kaya bilang anak ng Panginoon, bilang Kristiyano, na nakatunin ngayon, mga pastors, we need to achieve this year. Amen. We need to walk with God. New commitment sa Panginoon. Amen. Na gusto ng Panginoon, lahat tayo mag-level up. Amen. Lahat tayo
mag-achieve natin sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Walang imposible sa Panginoon. Malapit na naman na siya dumating eh. Amen. God is very near. Ang kailangan mo lang mga minamahal, magtapat ka ng gusto na. Amen. Wala nang patumping-tupig pa. Kundi, dumare-diretso ka na. No turning back. Ayun nga sa Biblia na I will follow Jesus. Amen. I will follow Jesus Christ with all my heart, with all my soul, and with all my might. Amen. Kaya na mga kapatid, ito po yung nag-encouragement sa inyo this new year. No? Ito po yung panimulan na ng taon. Gawin po natin ating best. Bigyan natin ating kakayanan sa Panginoon. Amen. And salamat po sa Panginoon dahil tayo po yung nagkasama-sama ngayong umaga ito. Kaya tayo po yung manalangin at tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Let's pray. Panginoon Diyos naman sa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, ni Jacob. We praise and thank you, Lord, for this wonderful morning na pinagkaroon mo, Lord, sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak na nakatune in. Salamat, Panginoon, sa mga pastors na nakatune in, Panginoon, ngayong araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil we celebrate National Baptist Day sa buong Pilipinas, Lord. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay nandito, Panginoon, sa group na ito. At tulungan ni Lord na kami po ay patuloy na gamitin ninyo na lalo namin, Lord, itaas ang inyong pangalan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, I pray and thank you, Lord, dahil kami po ay nandito, Panginoon, sa pananampalataya na ito. And we pray, and I pray also, Lord, that this year, natulungan ni Lord kami na ma-achieve, Lord, namin ang inyong mga salita, Panginoon. Especially, we have a new mercy na nagbumula, Lord, sa inyo. Tulungan ni Lord kami na lahat kami, Panginoon, magkaroon ng new mindset na i-develop, Lord, namin. And especially, we have a new commitment to do, Panginoon, bilang anak ninyo. Lord God, tulungan niyo, Lord, kami na through your Holy Spirit guide us, Panginoon. Lord God, alam ko po na hindi namin kaya kung sa sarili namin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, dahil your mercy is there, Panginoon. And this is every morning, Panginoon, ibinibigay niyo sa amin ito. Kaya Lord God, tulungan niyo, Lord, kami na lalo, Lord, namin ibigay ang aming best, Panginoon, effort, Panginoon, ang aming mga sacrifices kay Lord na nakakita po, Lord, na ito, Panginoon. At Lord God, salamat, Panginoon, dahil ito po yung na-appreciate niyo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, kayo po, Lord, ang siya nawawalhati. At higit sa lahat, Panginoon, hindi kayo tumitigil sa amin, Panginoon. Mag-unawa, magpasensya, Panginoon. Kaya Lord God, patawad, Panginoon, kung may mga pagkakamali kami na gawa, Panginoon. May mga kulangan kami, dahil kami isang taong mahina, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas, encourage to walk with you, to finish our course, Panginoon. Kaya Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong mga salita na ito po ay amin na pagbulay-bulay ng umagang ito. Tulungan ni Lord na ito po ay isa puso, Lord, namin at madala, Lord, namin ito ng buong isang taon, Panginoon, na matapos, Lord, namin itong 2026 na ang inyong pangalan lamang siyang may taas, Panginoon, sa aming buhay. Kaya Lord God, we praise and thank you, Lord, na kay Lord na siyang manghulat magabay sa amin. Ingatan ni Lord kami, Panginoon, sa mga gagawin, Lord, namin this whole day, na kay Lord na siya magbasbas. And I pray for the peace of Jerusalem, Panginoon. Mabigyan ni Lord sila ng kapayapaan na nagmumula, Lord, sa inyo, at may gisalat, gamitin ni Lord ng mga missionaries na sila po ay nagpapagamit, Panginoon, na sumusunod, Panginoon, na lumalakad, Panginoon, sa inyong righteousness. Kaya binabalik ko po pasalamat sa matamis sa Panginoon Kristo Jesus na Messiah ng Israel. Amen. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na nawa po kayo pinagpala ng Panginoon. Amen. Happy National Baptist Day po sa bawat isa sa atin. Salamat po mga FIBA pastors na nakatune in po ngayong umagang ito. Ganun din sa mga members of the church. Salamat po sa inyong pagpatuloy na pagmamahal sa salita ng buhay. Hanggang sa susunod muli, may the Lord God bless you po. God bless. All right. Praise the Lord. Thank you, Pastor Sam, sa napakagandang mensahe na yan. And ngayon ay pakulo magpakulo tayo. All right. So, kung sino makasagot sa tanong natin, merong 100 pesos sa GCash. Pero pag sumagot kayo, isama nyo na yung GCash number nyo para diretso na natin send. Kasi pag hihingin pa uli, matagal. Pag hindi nyo nilagyan ng GCash number yan, ay wala. Pero shoutout muna. Habang tayo nagsa-shoutout, ay magtanong muna tayo. Shoutout mula kay Bimbol Chua. Teka, yung ating sound. Balik natin yung sound natin. Yes. Yan. Alright. Mula kay Bimbol Chua. Sabi niya, Happy Baptist Day mula kay John Riley.
Good morning mula kay Sister Erlinda Alberto. Sabi ni Pastor Neil concerning sa message natin ay amen. And mula kay Rico Recto ng Pasig, blessed day. Blessed day. Brethren, shalom, shalom, shalom. And sabi ni Bimbo Chua, amen. Good morning po. Sabi ni Jen Riley ay good morning Pastor Samuel. Sabi ni Mother, mahina. Yes, in-adjust natin kanina. Mahina ang kanyang audio. And mula kay Erlinda Alberto, amen po. And mula kay Sister Rolyn, amen po. Right? Sabi ni Mother, Sister Molin, good morning. Ay, teka. Sige, ang tanong natin ay, ano ang pamagat ng mensahe ngayong umaga? And lagay nyo sagot nyo, and pag kayo mauna, so meron kayong tumataginting na 100 pesos. Pang may ano din yan, pang merienda. No? And na-bless na tayo ng Word of God, meron pa tayong pamerienda, okay na yon. Jan Riley, amen po always. Mula kay Pastor Romel Abaka. Pastor Romel from Bacoor. Pastor Romel, amen Pastor. Sabi ni Sister Jenny Bandag, amen. Sabi ni Jen Mandag, amen. And amen po. Sabi ni Sister Linda Alberto, amen po. Thanks sa devotion. Sabi ni Sister Aurora, amen. Thank you Pastor sa mensahe. God bless your family. And thank you po, sabi ni John Riley sa kanyang mahabang comments. And meron pa ba? Teka. Ito, Happy New Year. Ito. Ang sagot, sino nakaunang sagot? Ay, thank you sa encouragement mula kay Sister Rolyn. Sister Rezaline ay kaya natin binabasa para malaman natin sino muna. Sister Rezaline ay Lantikan ay thank you po. Praise God that I'm a Baptist. Amen. Praise